At eto nga ay may bunga na yung tanim kong ampalaya. Ganito ang gagawin natin pag para daw tumuloy yung bunga yung lalaking bulaklak. Katulad na itong hawak ko ito. Iaano natin dun sa dulo ng bulaklak yun bago dun sa dulo ng ampalaya yung bunga niya. Iaano natin yung self-pollination ang tawag nila. Ayan, para magtuloy yung bunga. Sa umaga lang dapat gawin. At pagkatapos nyon, para balutin natin ng papel para hindi kainin ng insekto at hindi tayo maunahan. Ayan, tingnan natin yung isang dahon yung malapit doon sa bunga mismo. Doon natin ikakabit yung papel. Isasabit natin. Ayan. Dahan-dahan lang sa para hindi masugot yung bunga at hindi natin ma-stapleran yung bunga mismo. Ayan ipapagit na natin yung papel yung dahon. Ayan, tapos tsaka natin stapler sa kabila. At ayan, dahan-dahan lang kasi mahirap pag masugatan natin yung ng bunga mismo. Ayan stapler lang natin, kapain kung hindi naman nahawi yung bunga. Ayan, okay na siya. Hintayin na lang natin siyang lumaki. So far naman okay yung safe naman yung kanyang tangkay. Ayan lang guys, salamat sa panonood. Medyo marami pang bunga. Ito yung nabalot ko na isa. Unang bunga to na binalot ko. Ayan. Maraming puno ito lang yung mga nabuhay pagkatapos ng bagyo. Buti nga ay nalagyan ko na ng bago pa siya na lunod. O yan ang dami ng bunga. Yan, papakita ko lang yung aking tanim na ampalaya. O diba, kaya ng lahat basta lang masipag, diba? See, ang lago-lago ng mga tanim kong ampalaya. Nilagyan ko nga ng balag. Ayan yung biniling balag na plastic. Ayan, tingnan nyo, mahangin. Ayun, at meron pong dalawang kama doon. Hindi masyadong tumubo yung mga itatanim ko lang kasi inanod siya nung bagyong Egay. Kaya hindi kagandahan. Ito lang yung medyo maayos yung pagkakaha.